cheeseburger, onion rings, at saka ito. Itong ano. Uy, solid. Ang daming garlic bits. Buwa tayong sili. Ang bango. Favorite. Ito yung tipong pati ulo makakain mo. Oo. Pero maganda yung ito. Yung charm niya. Parang, pero, uy, ganito to naalala lang natin, di ba? Biyahing east naman tayo ngayon. Magfo-food hopping tayo sa Marikina. At sinamahan tayo ng kaibigan kong musikero na si Japo Anareta. At kilala rin siya bilang Robot Jaworski sa bandang Tanya Markova. Member din siya ng Jet Coaster Band at saka Paranoid City. Pero ngayon, ka-jamming natin siya sa mga kakainan natin dito sa Marikina. Simulan na to. Unang-una sa agenda ni Japo, Vietnamese restaurant na nasa likuran lang ng major road nila, ng Mayor Hill Fernando Avenue. Nakakubli ito sa likod, sa 14 Red Cedar Marikina. Silipin natin to. So, ito na. May generous portions naman ng beef. Toge, rice noodles. Yan. Hindi ganun, hindi todo yung dami Pero, decent. At naamoy ko na yung bango ng Vietnamese pho. Japo, tikman na natin to agad-agad. Let's go. Sabaw muna. Oo. Wow. Alam mo, parati talaga sigurado ang clear soup ng Vietnam. Kasi, lumalasa yung toge. Alam mo yun, nagiging parang sobrang fresh yung lasa niya. Parang prominent yung lasa nga ng toge. Actually, first time ko siya natikman. Kasi iba yung order ko dito pala. Ganun ba? Oo, kaya parang rin. I share the same experience as you. Okay. Madalas ako sa Marikina. Tuwan-tuwa ako sa itinuro mo na to. Ang galing. Ano ba tong Cafe Saigon? Etong Cafe Saigon, matagal na naming favorite tong kainan ng family ko tsaka ng si Boss R2 sa Tanya Markova. Okay, alam ko nabanggit mo na ata isang beses, akala ko nasa main road siya. Oo. Gustong-gusto ko yung appeal niya na parang residential Nasa loob lang siya. Nasa loob. Looban siya. Tsaka dati siyang bahay talaga. So parang siya parang dessert. Nag-start sila parang dessert yata. Oo. Tapos parang may Vietnamese food on the side. Oo. Tapos lumaki siya na ayan. Ang galing, magandang spot. Actually, okay din sa loob kasi aircon. Kasi may tao nahiya ako magsalita. Okay rin dito sa labas kasi nakaharap tayo sa kalye tapos mapuno naman. Para ka nasa Vietnam. Oo. Tikman naman, gusto ko parati tikman yung beef balls pag okay. Mahilig kami sa order na to pho o pho o pho. Sabayan na kita. Sarap. Yung beef, okay din malaki-laki. Authentic siya. Kasi karamihan ng mga pagkain dito. Natikman ko rin sa Saigon noon. Ganun na ganun. Kuwang-kuha Pati presentation, pati yung feels. Wala, hindi masyado hindi snob, kumbaga. Ganun sa Vietnam, upo-upo ka lang sa tabi-tabi, di ba? So parang na-capture niya yung essence ng ng dining sa street dining sa Vietnam. Oo, hindi naman natin, binabasag natin yung Vietnamese restaurant sa malls. Pero maganda yung yung charm niya. Parang, ganito to naalala lang natin, di ba? Solid yung pho. Gusto ko okay siya. Ito, ngayon ako naka-order na to. At sa Pilipinas ko pa siya inabot, Magaganda yung kape dito. Meron, Japo, nakita ko merong coconut coffee. Meron din yung the usual. Nakita ko may salt ito yung pinakaiba sa akin. Kaya titikman ko to. Mas creamy siya. Kumbaga, bukod sa gatas lang, ito, mas bilog yung pakiramdam ng... Alam mo, kasi may egg yolk Mas may protein. Interesting. Best sellers nila dito, yung may salt. I'm sure masarap din yon. Pero, bukod pala sa pagkain, ang sarap din magkape dito. Parang solid. Nasa pangalan nila. Kape Saigon. Oo nga naman, kaping-kape. Solid.
Itong Vietnamese dry noodles yun, binubusan ko siya palagi ng fish sauce kasi yung fish sauce nila, ito yung variant na manamis maasim. So hindi siya yung normal na fish sauce ng Pinoy na maalat lang. So ito talaga yung nagbibigay buhay doon. At saka ang isa pang malupit nito, rice vinegar kasi to. Yun ang yung combination ng fish sauce at saka rice vinegar. Kaboom yan. The more, the merrier. Yan. Game na natin to. Cheers, sir. Cheers. Ito, marami kang nilagay na vinegar and patis. Fish sauce. Yun. Yun yung parang pinaka-favorite ko na condiment dito sa dish na to. Okay. Sarap. Consistent yung lasa niya. Ganito yung yung lasa dun sa restaurant na kinainan namin na parang top 15 restaurant sa buong Asia, sa Saigon. Ganun na ganun. Kaya nung ito kagad yung una ko in-order nung na-discover namin ni Boss Arto yung Tape Saigon. Hometown naman to Vietnamese resto di ba? Panalo. Talaga. Parang highly recommended. Tsaka lahat ng mga friends ko dito, nila family. Ako naman, kami ni Mrs. Dizon, nahilig kami sa order na to kasi imbis na rice noodles rin naman to So, tsaka marami siyang gulay. And nag-add kami ng meron nga pala dito ma-order ka ng ito na kumbaga meal siya kumbaga set na siya, tatlo na iba-ibang sampler. 700 ata to. So ito na in-order namin. Yung unang order kami dapat nung hiwa-hiwalay. Individual pa. Parang, meron pala nito. So, hindi ko alam nakita to tikman natin to, Japo. Sige. I think same spring roll din ata to nung Sige. Sabayan kita rito. Tapos mamaya sabay tayo dito sa may fresh roll. Sige. May peanut sauce din sila Tinry ko ngayon Okay. May parang... Okay. Talagang yung lumpia, lumalapit na sa bowl. Tara, tingnan natin. Alam mo yung loob niya, parang bihon din yung loob. Bagay dito sa dried noodles. Pandagdag kumbaga. Grabe to. Okay ba? Yung flavor profile ko na-capture mo. No. Maanghang tsaka matamis. Parang ibinalik natin sa Japan, sa Vietnam. Masaya kami ngayon. Try natin to. Yan. Ito yung pinakamakisig yung itsura Fresh rolls. Fresh rolls na, alam mo yun, ang ganda, transparent parang Wonder Woman no? Kumbaga parang... Invisible jet. Invisible jet. Nakikita mo yung loob, may hipon, may konting... Sir, peanut sauce. Peanut sauce? Yan. Mahilig talaga sila sa rice noodles, Tsaka yung gulay. Ito, peanut sauce na to. Maapaw sa lagkit. Yan. Ako lalagyan ko to, Japo, ng yung yinen. Parang yin-yang sauce. Gusto ko ng konting hot sauce to. So, ito. Tikman natin. Okay. Malaki to, Ang laki. Oo nga, laki. Japo, ikaw mauna. Steamed rolls to, pare. Okay. Actually, first time ko din matitikman to dito. Okay. Ito yung parang pinakamalambot na form nung nakabalot, Ayan, jiggly. At sa ibabaw, parang may, I think, shallots. Hindi ito bawang, sibuyas to. Kaya mabango yan. Pero ang tanong, saan natin i-dip ngayon? Yun nga Kanya-kanyang adventure, parang, try ko tong peanut sauce. Sige, ako vinegar. Ikaw peanut sauce. Kasi makapal siya So parang niisip ko, mas kakapit. May shrimp din ata to. Tsaka konting pork. Tignan natin. Ganda na itsura. Okay, game. Wow! Lambot! Pinakagusto ko to. May bago na ang favorite. Men, ang sarap na nakabalot. Sobrang lambot. Tapos malasa yung parang feeling niya. Eto na, ako dediretso na ako dito. Yan na. Yan na. Ang sarap nito. Mukhang yan na rin yung sa akin. Kung irarank mo sila. Irarank, sige. Ito tong tatlo. Hindi, champion to. Ito talaga. Oo, ang sarap kasi. Parang nga. Nilagyan mo ba nung peanut shallots? Nilagyan mo shallots? Kailangan ba meron? Oo, kung mahilig ka sa sibuyas. Sige. Fried naman yan. Try natin. Sige, lagyan mo ng shallots. Kamayin ko na, sir. Oo. Medyo, Okay.
Tapos lagyan mo na ng konting suka this time. Okay. Ito. Para mabalance yung tamis at saka yung asin alat. Naghalo na siya, pero okay lang. Oo. Teka lang. Okay. Oops, sorry. Alam mo, game, kainin mo. Okay, 3, 2, 1, and... Ako na magsasabi. Gaboom. Dang. Kaboom. Solid din. Next tikim, literally sa likod lang nung Vietnamese restaurant. Ayun, so dito, dadaling ko naman kayo dun sa next restaurant natin. Pero katabing-katabi ah. Parang papas tayo sa hidden portal. Magpa-backdoor tayo. Okay, sa tingin ko ito yung backdoor. Pero Yes. katabing-katabi to ng Cafe Saigon. Yes. Ang totoong entrance nila sa kabila. Sa harap talaga, sa main road. Okay, Japo. Eksakto, nasa likod lang. Anong kalye to? Hill Fernando Avenue. Hill Fernando Avenue. Likod na likod nito, yun yung Yes. Vietnamese. Oo. Galing. Pagos lang. Pero pwede ka rin pumarada dito. Dito talaga yung parking Okay. ng Tara, silipin natin. Okay, yung yang chow. Basic, maraming itlog, maraming hipon, at may bits ng pork. Ito yung Old China Fried Chicken. Pansin ko, Japo, mapula. Kaya nga eh. Na-try mo na to, hindi pa? Hindi pa. First time ko siyang titikman ngayong araw. Magkakaalaman, pero bestseller to eh, kaya natin in-order. Tingnan natin, may lutong oh. Simulan na natin ito, Japo. Let's go! Ako, fried chicken. Ikaw? Kamay na natin. Oo naman. Sige. Gusto ko kasi malutong na malutong siya. Ang inis. At saka, alam mo, wala siya nung ine-expect ko na malakas na soy at saka nung 5 spice. Yung anis, wala masyado. Saka Iba rin siya, iba. nagko-complement yung sweet and sour sauce. May sweet and sour sauce. Ako hindi na ako nag-sauce eh. Pero na-intriga ako kasi sa bawat Chinese resto, fried chicken ang best seller eh. Iba rin eh. Nasarapan ako. Dahil magkakaiba nga ng lasa ng chicken bawat Chinese. Gusto ko rin to. Saka madaling matanggal sa buto. Japo, mas gusto ko yung garlic. Garlic sauce. Chili garlic, oo. Try mo. Okay. Samahan ito ko ting kanin. Alam mo, okay dito sa spot mo. Okay din yung fried rice. Alam mo, typical na Chinese restaurant na dito kasi ito nagsimula sa Marikina. Kaya kami kumain dito. Yeah. Bukod sa walking distance sa pinanggalingan natin. Kumbaga, Magkakatabi. food hopping nga eh, di ba? Magkakatabi siya. Tapos anong kwento mo, Japo? Kaya ka kumakain dito pag madaling araw, no? Kami nung, mga kapatid ko, kasi taga-Antipolo kami. So, syempre, karamihan ng mga Chinese restaurants sa may QC area. Maynila. Mga ganon, Manila. So, parang hindi naman araw-araw makakabiyahe kami ng ganun kalayo. Totoo so, yan. Good thing, meron ganito sa Marikina. Hindi lang naman ito. Pero marami pa. Marami. Pero ito, isa to sa mga bago, di ba? Medyo Medyo bago-bago. bago, Pero oo. isa siya sa mga pinakamasarap dito sa Marikina. Yan. Itong kwento ko naman sa'yo. Nakikita ko to sa amin, sa BF. Sabi ko, may Old China. Yeah. Hindi pa namin na-try. Kaya na sinabi ni Chapo na, kata Old China, sabi, meron sa amin yan eh. Pero sir, dito ata nagsimula yan. Dito siya. Doon ako sa kwento ni Chapo na, oo nga, ba't di ko binigbigyan yung sa may amin sa BF na, oo nga, no? Ako rin, pagdating ko ngayon sa may amin, pag ayoko lumayo, doon na lang ako kakain. Kasi yan yung ino-order natin eh. Pero, Japo, gusto mo tikman na natin itong pinakaibang nakita ko. Ito yung Ano nga ang tawag dito? Miswa Kamto with ano yung red? litid. Yung Okay. red yung goji berries. Yeah. Na medyo ni-research namin, pampalakas. Oy. Hindi ko lang alam kung ano, natin yan. hindi ko alam kung ano yung lalakas. Baka Energy! marami Energy. pa tayong gagawin mamaya. Kailangan natin ng lakas. Ako litid, ikaw. I think Beef. beef lang. Game. Cheers. Ang rich nung broth niya. Alam mo, wala siyang lansa. Wala siyang... O baka dahil nga, sige, yung mga kantong nakakain ko, di ko lang alam kung
merong goji berries. Meron bang kinalaman yun? Tsaka ito may miswa na bago sa akin eh. Siguro yung mga Chinese friends natin, Filipino-Chinese, sanay nila na may miswa yung ano nila. Alam mo, okay, dahil ako si Mr. Pag bago sa'yo, sa akin na-appreciate ko na enjoy ko fully. Hindi rin sobrang tapang ng lasa ng beef. Alam mo, nasa gitna lang eh. No? Very subtle, pero yung linamnam niya. Oo. Nagustuhan ko tong order na to. Uy, solid. Ang daming garlic bits. Japo, kamusta yung rice mo dyan, di ba? Ito, rice pa rin siya. Rice pa rin siya. Ito, ang daming garlic yun. Buwa tayong sili. Ang bango. Favorite. Ito yung tipong pati ulo makakain mo. Oo. Ako kakainin ko yung ulo. Nagtanong ka ba sa akin? Oo, kasi medyo tamad daw kumain ng hipon dahil usually binabalatan siya. So parang ngayon ko lang nalaman sa'yo na pwede rin palang kainin yung hipon, yung ulo niya. Hindi ka obligado pero gusto ko i-try. 95% ng mga ata ng tao tinatanggal yan. Oo. Pero ako talagang kinakain ko yun. Lalo ito pag ito. Try mo. Try natin. Okay. Kakaiba siya. Meron siyang seafood flavor. Ang sarap nito. Sarap. Ang crunchy. Gusto ko yung lasa nito. Mukhang mahilig na ako sa ulo ng hipon. Yung ulo ng hipon, masarap talaga yan. So convert ka. Pero itong kinain natin, parang kasing sarap siya ng salt and pepper spared. Yes, diba? Ang sarap. Iba. Yung garlic very Andun. Prominent, sarap, pero hindi overpowering. Totoo. Yun, ano siya. Alam mo, ang sarap ng order na to. Kasi makikita nyo naman, pag nakita nyo yung menu, yung picture ng fried chicken nandun. Sandun din yung shrimp. So, orderin mo na yon. Tikman naman natin to. Ang dami nung mushroom. May konting gulay. Kailangan. Yan natin. Ang gusto ko dito, marami siya ng black moss at saka yung sea cucumber. Sarap nga. Alam ko kung bakit. Mahilig ka rin sigurado sa sesame oil. may ganun. Ang sarap. Meron siyang may slight tamis, may asim na ganun ba? Umami flavor. Yan. Ako naman yung umami ng mushroom yung isa pang na-appreciate ko. Yung woody taste nun, earthy. Ang sarap. Panalo so sa akin, okay, re-rate ko na. Ako. Ang top ko dito, shrimp, tsaka yung abalone. Ito, dahil sobrang bago sa akin to, pantay na sa akin lahat, everything else. Ako parang ito, tapos yung shrimp. Alin? Ito, tapos yung shrimp. Common denominator natin to. Yung shrimp talaga. Yung shrimp. Subukan nyo to. Ito, hindi kami papayagan. First time. Hindi ako nabigo. Ang sarap. Tsaka yun naman ito natikman. Yes. May gulat factor pa rin siya. Yes. Kahit common siya in-order, masarap siya. Gaboom. On to the next. Ang pangatlo natin titikman ay ika nga ni Japo ay hidden gem ng mga taga Marikina. Marami-raming tumbling din mula dun sa Chinese restaurant, pero looban na naman ito. Japo, kumbaga kung naglalakad ka at hahanapin mo to, follow the trail, okay yung amoy Yes. Kasi may chimney pala. Follow the smoke. Sabi mo may bago ng papa, may white smoke. Yes, when there's smoke, there's flame grilled burgers. Yun ang hindi ko alam na kasi sabi mo yung lilipatan natin, garahe lang. Hindi ko alam na mayroon talagang grilled. Grilled. Yes. Exciting to. Hidden gem. Tsaka pangalan pa lang medyo malapit sa atin kasi 1970s. Yes. Kapanganakan. Yes. Diba? Alam mo na. Pero bago natin silipin, merong humabol na isa pang Mariqueñong band member din. Si Rio Vargas, member siya ng Marty McFly, Shoulder State at Pastelandong. Tikman na natin agad, bro. Sir. Ano yung sa'yo? Classic kami pareho. Classic. Pareho may bacon. Yes. Sa akin medyo malupit to dalawang grilled cheese sandwich. Tapos merong burger sa gitna. Okay. Susubukan kong mahagip lahat. Game. Okay. Medyo wild dun sa akin kasi merong daming keso. Yung usok yung magic dito, no? Yung niluto sa uling. Yun yung yung nagbibigay espiritu dun sa burger.
Tapos ano, palagi in-order ko, onion rings kasi kakaiba siya. Pwede ba matry? Yes! Papunta pa lang dito, Of course! Rio. Buti na nakahabol ka pala. Diba? Lapit na bahay ko, kaya buti na lang, nandito sila. Pero papunta dito, Japo, ang kwento mo, parati na kinikwento na Yung onion rings, kakainin daw namin itong Iba siya. kasi malaki. iba talaga. Try ko ha. Yes, sir. Try mo na to, Rio. May aioli dip siya. Oo, may aioli dip. Tama, ayun. Try natin to. Kasi At sabay na rin nagulat ako. ako dito, hindi ko alam na pupuntahan pala ngayon, grilled burgers. Okay. Try Siya, natin. ayan. Solid. May katuwiran, malutong nga yung ano. At saka, Sarap ang magluto. laki ka, tama. Mm. Sabi mo, pagdating natin doon, ang laki ng onion rings doon. Very juicy, hindi katulad doon sa ibang fast food restaurant na masarap din, pero iba to eh. The official to, Japo. Mm. I think, more than sa fries, mag-upgrade na agad kayo sa Onion ring. onion rings. Yung local tip yun. Sa tingin ko highly recommended. Masarap Highly to. recommended siya. Sarap. Alam mo tong burger ko, wala tong garlic aioli, pero ang lakas ng garlic taste. Parang garlic bread din yung natitikman kong grilled cheese sandwich na to. So para siyang dalawang grilled cheese sandwich na pinatong sa... Ganun talaga. In effect, para siyang tatlong Wow. sandwich. May burger at meron dalawang cheese sandwich. Sobrang siksik. Sobra to. Ito, hindi ko to mauubos. Hati kami ni Mrs. Dizon dito. So, yung classic burger, yun. Meron lang siyang bacon, cheese. Ang pinagkaiba may gulay. Ultimately yun. At saka yung regular bun. Hindi na yung keso. Tikman natin. Yun. Mm. Pumutok yung sauce. Oo. Tsaka lasang-lasa pa talaga yung Mm. Maillard na tinatawag nila. Yes. Usok, grill. At totoo lang, kung kukumpara ko yung dalawa, hindi ko alam kung matanda na ako, pero na-enjoy ko yung classic burger. Diba? Talaga eh. Hindi na ako magbibiro. Talaga eh. As in, burger. Yun na yun. Classic burger nila. Parang iba-iba tayo ng taste. Lalo na yung mga bata, gusto na adventurous. Gusto na may mga gooey cheese. Diba? Kanya-kanya. So baka iba, may yun ang paborito. Ako, parang ito, parang, hey. Very homey eh. Oo, no? ako to. Yes. Sa atin ito may gulay, so pwede natin sabihin na healthy. Gulay Oh, may gulay. Oh. Pangdagdag kaalaman lang, kaya pala siya 1975 burger. Yung hulmahan pala na gamit nila simula 1975 pa. Galing sa lola nila. Pagkasama ko yung mga grade school friends ko, kasi dito kami nag-aaral, doon kami pumapesto. Doon sa Para may couch? mas relax, oo. Oh. Siguro mga ilang beses na kaming kumakain dito. Alam mo, dalawa na yung kinainan namin ni Japo na may magandang vibes. Yung alam mo yung community vibes. Ito at saka yung kanina kami Vietnamese. Kasi nasa loob within the community. Tapos dating yung mga tao. Alam mo, maganda talaga. Hindi siya restaurant na maganda yung pakiramdam dito. More than sa food, yun yung ma-appreciate sa food hopping na to, yung community vibes. Mapapatambay ka. Mapapatambay ka. Pero, sinuwerte tayo. Ito, pinadalan kami ng chicken wings. Customer kami dito, pero pinadalan kami. Ito, disclaimer. Salamat. Thank you sa nagpadala. Titikman namin, hindi pa natitikman ni Rio. Isang salted wings at saka isang buffalo. Yan. Rio, ikaw yung taya dyan sa salted. Oh, dito yan. sa Tikman buffalo. natin to. Yan. Apo. Buffalo wings. Uy, mainit pa. Oo, okay. Gusto ko na agad. Buffalo may asim Pangunta ba sa lahat o kinain natin? Sobra. Titikman ko nga to. Nagustuhan ko to. Mahilig ka sa mga Tangy. Tangy. flavor. Kontrahin natin ang aioli ng tangy flavor. Oy, equalize. Yung aioli Tinay mo, na panalo tinay mo. talaga. Yeah. The great equalizer. Leo, kamusta yung ano mo dyan? Sarap. At ang sayang hawakan. Bagong luto Yung mantika, mainit naman. Alam mo, bango nung ano. Hindi, ito. Japo. Amoy garlic yung ano niya, yung siguro kung saan siya pinrito. O baka may garlic nitong salted egg na to.
Wawa naman yung mga vampira, hindi makakain ito. Ay! Bawal sa vampira to. Bawal sa vampira. Masarap din to. Ito, all things considered, price point. Diba? Sa presyo na to, ano ba yung matitikman mo? Okay ba? Overpriced ba? Hindi. Eksaktong-eksakto to kasi dahil sa akin, pinaka-bonus yung grilled niya. Not necessarily the best burger, pero sa Marikina, ito yung home burger mo. Panalong-panalo ka na. Price considered, diba? Para sa mararating ng 129 pesos mo, talagang hindi masama ang grilled burger na to. Mahirap tapatan to. Hindi mo na to hahanapan ng premium cut ng meat, pero solve ka na dito. Solid to. Tsaka ang kwento mo, Rio, mamaya, parami pa ng tao dito. Maaga pa tayo. Actually, mamaya, dadami to. 1975, pare. Sa pool tayo na to. Oo nga. Edad natin to. So, Pan-Gen X. Pan-Gen X. Hindi lang, pambata to. So, solid find na naman sa Marikina. Yeah. Anong kalye to? Ignacio. Ignacio. Tsaka malapit to sa school mo. Yes, oo. Dito ako nag-aaral. Diyan lang, sa San Roque Elementary School. Rio, pwede ka bang sabihin na yan ang old school mo? Old school? Oo, di ba? Tama. Team Manila shirt, old school, di ba? Tapos Solid. trivia, yung mami ko teacher. Pwede ko ba sabihin na mami ko rin teacher? Oo. Di ba? Kaya pala ganito tayo. Oo, yun. Okay, kain lang tayo dito, Cheers. alright? Cheers. Pagkatapos ng food hopping na yun, parang nararapat lang magkape. Lalakarin lang natin yung next. Lalakanin lang. Konting ano lang yan. Konting Dito tayo exercise. nag-burger, konting 1975. Saan tayo papunta? 1990. 1990. Time travel. Ang ganda talaga ng feel dito. Lakad-lakad ka lang. Chill lang. Loob-looban no? Oo, ano to? Parang residential areas na to eh. Maraming kapihan dito sa Marikina at ngayon ko lang nalaman na sobrang seryoso pala nila sa kape dito. Meron palang tinatawag na Marikina Coffee Cartel at miyembro tong 1990 Coffee. After ng mga no-brainer na kinain natin na, alam mo yon, food. Dito na pag-isip tayo sa sa kape session natin. Pero ang ganda ng segue natin 1975. Kaya namin to pinili kasi okay, lipad to 1990s. Nalaman namin 1990 yun yung birth year nung partner niya. From 1975, malalakad yun to 1990. Time travel. Kung gusto nyo, bumili kayo ng step-in. Step-in. O kasi sabi nga ni Rio, yung mga business ng mga bahay dito malalaki ito sa baba. Para nagbebenta ng sapatos. In this case, itong side na to ginawa. Award-winning pa yung mga ibang nila. Parang, aral sila. Grabe ang coffee culture sa Marikina. Grabe. Schooled. Yun ang tawag. Naturuan tayo ng mga kung ano yung proseso. Pati yung yung ano natin, cup. Kakaiba yung shape. At may reason, ano? Ano sinabi dito sa may labi? Mas may sweetness. Ito yung regular. Anong titikman natin? Regular muna. Okay. May baseline. Mga feeling coffee connoisseurs dito sa 1990. Pinky out. Cheers. Tama. Meron nga nung Iba rin. fruitiness. Tama. Try naman natin Hindi yung parang barako na mapait lang. Correct. Try naman natin sa kabilang side kung lalabas yung sweetness. Alam mo, Ikaw, ano sa tingin mo? parang meron nga Parang may difference Hindi siya kasing pait ng kanina. Oo, hindi straightforward inisip lang natin to. Ang dami niyong alam Ang niloloko ng time. Hindi, ako yung magpapakatotoo ako. Hindi ko dahil hindi ako expert, hindi ko man indifferent Hindi ko sa... ma-tell din, oo. Pero yung pour over na to, ang sarap lang nung nung lasa, yung hindi siya, yun yung sabi ko, hindi, baka dahil sa pinili ko ring beans, meron siyang fruity notes yung, ano ba yung nakalagay dito na may mango siya. Nakalagay merong lemon tea. Pero sabi nga, subjective. Depende sa Depende sa panlasa mo. Oo, sa panlasa mo. Alam mo,
meron nga. Hindi nga. Try ko nga. Kasi yung, ewan ko baka mali yung shape kasi nito parang nakaka-create ng parang, di ko alam kung air pocket. Naku, yung... Parang nakaka-apekto dun sa flavor. Tama ba yun, sir? Mas malapit po siya sa Mas okay. malapit sa tao. Yun yun. Okay. Okay, mga pre. Binigyan tayo, natawa sa atin yung barista. Ito, bonus na to. Parang doon sa kanina, customer kami. Ito, binigyan na naman kami ng bonus. Pero ang game dito, hulaan namin yung notes. Okay? Kayo na mauna. Okay. Ubusin ko muna yung una ko. Inumin ko siya dito sa... Ako sa sweet, Sa sweet. Sige nga. Go. Sweet Ikaw na. muna, ikaw muna. C-sharp. Nota ng ano yun ng gitara eh. Pero masarap, parang mas matapang to kaysa doon Mas sa kanina. matapang. O, yan. For me, mas Kasi, matapang to. ano yung totoong na ano mo? Ikaw, Japo. Ako, medyo flowery siya. Ako naman, inamoy ko muna bago ko Ayun titikman. yung hindi natin ginawa. Hindi naman, wala naman. Pero iba yung kanina may asim yung naamoy ko. Ito may bango. Mas mabango to. Titikman ko, hindi ko alam kung tama ako. Sunflower. Ay, oo nga. Sa panlasa ko, mas mabango to. Ako, mas natatapangan ako. Masasarapangan ka. Mas matapang. Mula sa point of view ng hindi coffee drinker, Yes. ako less fruity to. Hindi ko masabi pero na-appreciate ko to ngayon. Parang gusto ko sabihin na masarap to Bali, meron po siyang rose. Rose? Yes. Tama. Meron po siyang black tea. Black tea. Kaya... May honey sweetness. Yes. Flowery nga. Tama ba na mas mabango siya? Yes, mas ano po siya, floral. Sobrang nag-enjoy kami doon. Bukod sa napakabait ng barista namin, ang dami namin natutunan at nabuksan yung utak ko sa mga bagong panlasa pagdating sa kape. Marikina, malupit pala ang kapihan dito. At dahil bare months na, gusto lang ipakita ni Rio at saka ni Japo yung local spot nila kung saan kumakain ng puto bongbong at bibingka. Ayun, dito kami sa Enroha Street. Enroha Street. Marikina. Famous for mga puto bongbong at saka mga bibingka tuwing Yes, Pasko. sir. Cheers, man. Cheers. Cheers. Para sa mga taga Marikina. Indicator talaga na magpapasko na pag marami nagtitinda rito ng puto bongbong. Yan, favorite to ng bayaw ko. Palagi ko nagpapabili rito sa kanya. Solid. So hindi lang namin napigilan dito sa Enrojas, sa Marikina. Ito, mula dito tanaw na namin yung LRT. Itong street na to, parang Pasko ata everyday. Pero lalo na pag Burmans, ang dami nakapwesto na. Nandun yung lasa ng ano. Ayun yung usok ko. Dahil sa Burns. Bibingka, at saka puto bongbong, Enrojas. Lahat dito okay. Gaboom.